Kino-question ng Commission on Audit kung saan napunta ang bahagi ng pondong pantulong sa mga nasalanta ng bagyong Sendong noong taong 2011. Pati yung bahagi ng pondo para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program na usisa rin ng COA. Ang paliwanag ng DSWD sa ulat ng saksing si Joseph Moro. Magkalapit man o magkalayo, talagang hindi tayo nagkukulang sa pagpapadama ng pagmamahal sa ating pamilya. Kasabay ng pagpupugay sa pamilyang Pilipino, bilin ng Pangulo sa kanyang Christmas message sa sambayanan. Ipaabot din ang pagmamahal sa mga naapektuhan ng Bagyong Ruby nitong Disyembre lamang. Huwag sana nating malimutang isama sa ating panalangin ang mga kapwa nating napilitang lumikas. Ang mga biktima ng sakuna nakikinabang daw sa pagtatama ng administrasyon saan ay minana nitong maling sistema. Mula sa pagpapanagot ng tiwali, sa pagresolba sa minana nating mga hamon at problema ng mga institusyong pampamahalaan, sa pagtugon sa pangangailangan ng mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan at biktima ng kalamidad. Pero nakita na kaya ni Pangulong Aquino ang kalalabas lamang ng audit report ng Commission on Audit o COA sa pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa 2013? Dito kasi nakita ng COA na hindi sa mga biktima ng Bagyong Sendong noong 2011 napunta ang mga pondong pantulong kundi sa ibang bagay. Hindi rin daw agad na inalabas ang pera dahil hanggang noong December 2013 o 2 taon matapos ang pananalasa ng bagyo, 77% lamang ng kalahating bilyong pisong pondo ang nailalabas ng DSWD. Kaya duda ang COA kung nakatulong ba talaga agad ang pera para sa mabilisang pag-ayuda sa mga biktima ng Bagyong Sendong. Lampas 1,000 tao pa naman ang namatay sa bagyo, pinakatinamaan ng Cagayan de Oro at Iligan. Sagot naman ng DSWD 2013 pa ang sakop ng audit at wala na silang hawak na pera para sa mga nasalanta ng Bagyong Sendong. May hinihintay na lamang daw silang report sa Iligan. Ang alam ko doon, meron kaming kailangang ipa-account sa LGU in Iligan, but that's an accounting, meaning they have to liquidate. At yung pinagdududahan ng COA na hindi nagamit ng tama ang pera para sa Bagyong Sendong, maaaring nagamit daw sa ibang trahedya. I suspect ganun din yung nangyari sa Sendong, but I want to see their observation and kung saan ginamit. Kasi hindi rin nila sinasite kung saan ginamit. Baka ginamit intended for shelter assistance, binili ng pagkain or vice versa. Bukod dyan, mahigit 4,000 benepisyaryo naman ng Pantawid Pamilya Program ang nagdoble ang pangalan. Kaya mahigit 40 milyong pisong pondo para sa kanila, posibleng na doble raw. Sa ngayon, sinasala na raw ng DSWD ang listahan ng mga benepisyaryo. Dalawa yung pangalan pero hindi sila twice nabibigyan. Kasi nadidetect yan ng aming payroll. Ayon pa sa COA, meron din daw 1 bilyong pisong naibigay sa mga wala naman sa Poorest of the Poor database. At lampas 2 bilyong piso na naibigay sa mga hindi kwalipikadong beneficiary at unclaimed grants. Yung unclaimed grant could be, ito yung mga lumipat na nasa ibang lugar na at hindi nila na-claim back to the treasury. Yun ang mangyayari. Sabi ni Secretary Suliman, nakapagpaliwanag na sila sa COA. Hindi pa naman daw sila nabibigyan ng disallowance notice o abiso na may kailangan silang ibalik na pera sa kaba ng bayan. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.